Hindi ko maalala kung kailan kami huling nakatulog ng payapa. Sa aming komunidad, ang gabi ay hindi nakahinga. Ito ay paghihintay. Paghihintay kung sino ang susunod. Ang sityo namin ay maliit. 12 bahay. Lahat magkakakilala. Lahat may alam sa buhay ng isa't isa. Kaya nang may unang buntis na nawala, walang naniwala na ito ay isang aksidente. Si Lorna ang una. 6 na buwan na siyang buntis. Malakas, masayahin, palaging nakaupo sa bangko tuwing gabi. Noong gabing yun, may narinig ang mga kapitbahay. Isang tunog. Mahina. Kinabukasan, wala na si Lorna. Hindi namin nakita ang dugo. Hindi namin nakita ang katawan. Ang nakita lang namin ay ang tsinelas niya, magkatabi, maayos. Parang may balak na siyang bumalik. Sinabi ng barangay, baka raw umalis. Sinabi ng pulis, baka raw tinangay ng lalaki. Pero sa mga mata ng mga matatanda, iisa lang ang sagot. At hindi nila ito mabigkas. Pagkaraan ng isang linggo, sumunod si Gina. 7 buwan na buntis. Tahimik, hindi palabas ng bahay. Noong gabing nawala siya, nawala ng kuryente ang buong sityo. At eksaktong 10:00, narinig ko ang tunog. Mas malinaw, mas malapit. Wak, wak, wak. Hindi ako makatulog. At kinabukasan, wala na rin si Gina. May bakas ng putik sa sahig, paakyat sa bintana. Hindi palabas, paakyat. Doon nagsimula ang takot. Hindi sigawan, hindi iyakan. Tahimik na takot. Yung takot na isinasara ang bintana kahit mainit. Yung takot na hindi na lumalabas kapag dilim. Ako ang nagsasalaysay nito. At noon, buntis din ako. 2 buwan pa lang, wala pang nakakaalam. Akala ko, ligtas ako. Hanggang sa isang gabi, narinig ko ang pagaspas sa bubong namin. Mabigat, mabagal. Parang may nag-iisip kung saan dadaan. Hindi ako gumalaw at doon ko narinig. Wak, wak, wak. Hindi mula sa langit. Parang nasa loob ng bahay. Tinanong ko ang nanay ko kinabukasan. Ma, ano ba talagang wak-wak? Hindi siya sumagot agad. Parang matagal na niyang hinihintay ang tanong na yun. Hindi lahat ng wak-wak ay pumapatay, sabi niya. Yung iba, nagpapalit. Hindi ko na tinanong kung anong ibig sabihin. Dahil sa loob ko, may gumalaw. Hindi sipa. Hindi galaw ng sanggol. Parang may humawak. Sumunod na nawala si Mercy. 8 buwan na buntis. Huling narinig na asawa niya ang boses ni Mercy. May kausap. Hindi tao. Doon na nagsalita ang mga matatanda. May wakwak sa sityo. Walang tumutol. Ay lahat kami naririnig na ang tunog. Lumapit ako kay Mang Teban, pinakamatanda sa amin. Bakit buntis lang? Tanong ko. Sumagot siya na hindi tumitingin sa akin. Dahil ang wakwak ay hindi lang gutom. May hinahanap siya.
Noong gabing yun, nanaginip ako. Nasa gubat ako. May puno, may butas, at may boses na parang nagsasabing, buksan mo. Nagising akong may marka ng kamay sa tiyan. Hindi panaginip, hindi imahinasyon. May marka. Sinubukan namin umalis. Ngunit paglabas namin ng sitio, punong-puno ng itim na ibon ng daan. Hindi gumagalaw. Parang nakatitik lang. Bumalik kami. At nang gabing yun, dumating ang wakwak. Hindi sa bubong, hindi sa bintana, kundi sa loob. Nawala ang ilaw. Nawala ang tunog ng mundo. At may boses na lumabas sa bibig ko. Hindi ako nagsasalita. Sa akin na ang katawan, sabi nito. Nagising akong kinabukasan. Wala na ang laman ng tiyan ko. Wala na ang nanay ko. Wala na ang buong sityo. Habang naglalakad ako sa gitna ng daan, narinig ko ang tunog. Mahina. Hindi mula sa taas. Hindi mula sa likod. Kundi mula sa dibdib ko. Wak, wak, wak. Tinakpan ko ang aking bibig. Pero gumalaw pa rin ang lalamunan ko. At doon ko naintindihan, hindi ako ang nakaligtas. Ako ang naiwan. Hindi ko alam kung nasaan ang sanggol ko. Hindi ko alam kung ano ang isinilang. Ang alam ko lang, may wakwak na hindi na kailangan lumipat. Dahil marunong na itong maglakad, magsalita, at magpanggap na tao. At kung naririnig mo ngayon ang kwentong ito, makinig ka sa paligid mo. Dahil kapag mahinang tunog, ibig sabihin, malapit na siya.